Matatapos na ang pangangalap ng mga ebidensya ng DOJ para sa reklamong isasampa laban sa China. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Kumikilos na ang pamahalaan para habulin ng China sa mga aksyon nito sa West Philippine Sea. Katunayan, sabi ng Department of Justice, matatapos na sila sa pagkalap ng ebidensya para sa environmental case na isasampa nila laban sa naturang bansa. Continuous po ang kaugnayan, coordination ng DOJ at ng Office of the Solicitor General dito sa environmental cases na ito. Kailangan ho natin mapatibayan ang lahat ng ebidensya na kailangan i-attach sa ating complaint. Although confident naman po tayo na in a few weeks ay mabuo na yung ating complaint at yung mga attachments. Sabi pa ng DOJ, bukod sa mga litrato, maraming ebidensya ang kinakalap nila kasama ang Office of the Solicitor General. May mga testimonya din silang kinuha, pampatibay ng kaso sa ginagawang paninira umano ng China sa karagatan na sakop ng Pilipinas. Kailangan po natin magbigay pa ng ibang circumstances, ibang siguro testimonies that will corroborate with the pictures. We have to be able to strengthen our position, our stance, in such a way that it will hold the scrutiny of whatever international tribunal we decide to go through. Pinag-uusapan pa naman ng DOJ at OSG kung saang korte isasampa ang kaso, pero plano nilang dumiretso sa International Tribunal. Nauna namang sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na ang bola na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pa rin kung saan at kailan isasampa ang kaso. Samantala, kasunod naman ang mga banta sa West Philippine Sea na nawagan ng National Security Council sa mga Pilipino na maglagay o mag-display ng bandila ng Pilipinas bilang simbolo ng pakikibaka sa teritoryo at soberanya ng bansa. Mula May 28 hanggang sa araw ng ating kalayaan sa June 12, ito sana ang gawin ng bawat Pilipino, hindi lang para makiisa sa National Flag Day, kundi para ipakita ang suporta at pagmamahal sa bansa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.